39, ang katapusan. Sa wakas, andito na tayo sa dulo ng nobelang ito. Napapaisip na ba kayo kung ano ang wakas ng istoryang ito? Napapaisip na ba kayo kung naging maganda ba, naging masaya ba, o malungkot ang istoryang ito? Ngayon ay aalamin at pag-aaralan natin ang pangyayari sa pagwawakas ng El Filibusterismo. Ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari? Gusto kong maging mausisa kayo. Gusto kong maging delusional. Okay. So ngayon, ready na ba kayong makinig at alamin ang mga pangyayari sa katapusan o sa wakas ng El Filibusterismo? Simulan na natin. Ngunit, bumalik muna tayo sa Arelingwan. Kilalanin natin ang mga karakter ng El Filibusterismo na bida sa kabanatang ito. Sa kabanata 39. Sino nga ba si Simon at si Padre Florentino? Tama, sila nga. Si Simon ay isang mag-aalahas at si Padre Florentino naman ay isang musikero. Alam niyo ba na ang mga himig ni Florentino ay malulungkot? Sa tingin niyo, bakit kaya? Feel ko kasi sad boy siya. Pero may point, dahil ang kanyang himig ay mula sa pusong may hinanakit. So heartbroken ang isang Padre Florentino. Simulan na natin ang istorya ng Kabanata 39. Isang araw, nakatanggap ng sulat si Padre Florentino galing sa tanyente ng Guardia Civil. Ano kaya yung nasa sulat, no? Siguro ko love letter. Hindi love letter ang nakasulat. Malungkot ang nakasulat sa sulat. Ang nakasabi doon ay ang Espanyol daw na nakatago sa bahay ni Padre Florentino ay dadakpin sa 8 ng gabi, buhay man o patay. Bakit kaya may tinatagong tao to si Padre Florentino, no? At sino kaya? Noong una, akala ni Don Tiburcio de Espanyada, mabuting kaibigan ng pare, ay siya ang tinutukoy ng sulat. So, hindi lang isa ang nakatago sa bahay ni Padre Florentino, kundi 2 o 3. Hindi ko alam. Alamin natin. Akala ni Don Tiburcio Espanyada na nahanap na siya o natagpuan na siya ng kanyang asawa na si Doña Victorina. Ay, pinagtataguan pala yung asawa niya. Ngunit, batid ng paring Florentino na hindi si Tiburcio ang tinutukoy sa sulat, kundi si Simon. Bakit kaya andun si Simon sa bahay ni Don Tiburcio, no? Alamin natin. Noong una ay hindi alam ni Padre Florentino ang chismis. Ano kayong chismis? Ang chismis na lumalaganap sa Maynila tungkol kay Simon. Ang alam lamang ni Padre Florentino ay nakaalis na ang kaibigang kapitan ni Simon, kaya pinaghihigantihan siya ng mga taong naagrabyado niya o mga taong may kasalanan siya. Ngunit, tumakas pala itong si Simon at kaya siya napunta sa bahay ni Padre Florentino. Nakita ng padre na sugatan si Simon, ngunit hindi niya alam ang dahilan. Ayaw nitong magpadala sa ospital. Gusto lamang nito na si Padre Florentino ang gumamot sa kanya. Ngunit nag-aalala si Padre Florentino dahil malubha pa ang kanyang kalagayan at may gusto pang dumakip sa kanya. Kaya siguro naisip niya na gusto niyang
dalhin ito sa ospital dahil mahina ang katawan ni Simon. Dahil sa pag-aalala ng padre kay Simon ay nakalimutan niya na may atraso pala sa kanya si Simon. Nakalimutan niya ang mga masasamang ginawa sa kanya ni Simon dahil sa awa. So, may atraso pala itong si Simon kay Padre Florentino. Ngunit, kinalimutan niya ito. Imbes na isipin niya ang galit, na baka sakali pa niya na masagip niya o matulungan niyang itago si Simon sa makapangyarihan. Ngunit habang iniisip niya ito, habang nagpaplano siyang itago si Simon sa makapangyarihan, ay may sumagabal na utusan at sinabing gusto daw siyang kausapin ni Simon. Sa isang silid ni Padre Florentino ay namangha ang nadarama niya kay Simon. Bakit kaya? Kasi yung mata ni Simon ay parang nakikitaan ng pagkabalisa. Si Simon ay nahihirapan daw, ngunit kaya niya naman daw. Pero alam ni Padre Florentino na malubha ang kanyang kalagayan at alam niyang sobrang sakit ng nararamdaman niya ngayon sa kanyang katawan. Kaya kinuha niya agad ang mga botelya o mga gamot para gamutin siya. Ngunit pinigilan siya ni Simon at sinabing huli na ang lahat at wala ng lunas. Sinabi pa niya kay Padre Florentino niya ayaw niyang madakip ng buhay dahil pipilitin lamang siyang sabihin ang kanyang lihim. Gusto lamang ni Simon na huminawa ng padre at makinig sa kanyang sanaysay at sabihing may isa pang Diyos. Sa ilang sandali ay humandang makinig ang padre sa kasaysayan ni Simon. Kwento ni Simon ang kanyang hangarin at ang kanyang pinagdaanan tulad ng pag-uwi niya sa Pilipinas galing Europa. Ninais niyang pakasalan ang babaeng mahal niya at magpatawad sa lahat ng nagkasala sa kanya. Ngunit sinira ito ng kanyang mga kaaway. Sinira ito ng mga gulo na kinos ng mga kaaway niya. At dahil dito ay nawala sa kanya ang lahat. At dahil doon ay naisip niya ang paghiganti. Isinumpa niya na maghihiganti siya. Nakilala niya si General noong komandante pa lamang ito. Dahil sa paghihiram ng salapi ng general sa kanya, dahil sa pagtatago niya ng mga lihim ng general, ay naging matalik niyang kaibigan ang general. Ngunit may masamang balak pala si Simon sa kanya. Gagamitin pala niya si general bilang isang sangkap upang makapaghasik ng kasamaan. Gabi na nang natapos ang kasaysayan o pagkwento o kumpisal ni Simon. Sa katahimikan ay narinig ang tinig ng paring nagsabi, "Patawarin ka nawa ng Diyos. Naroon ang awa ng Diyos kaya binigo niya ang iyong plano. Kinakailangan sundin ang kalooban niya at magpasalamat." Ngunit si Simon ay talagang nawawalan na ng pananampalataya sa Diyos. Hindi niya na pinagkakatiwalaan ng Diyos, kaya itinanong niya sa pare, "Bakit niya ako pinabayaan?" At agad naman itong sinagot ng pare, "Dahil pinigilan ka niya sa iyong paraan ng pagliligtas na hindi sang-ayon sa kanya." Ayun ang naisagot ng pare. At dinagdag pa ng pare, ang mga katagang, ang pag-ibig lamang ang nagkakalikha ng kahanga-hanga at tanging kabutihan lamang ang nakapagliligtas. Ang masamang hilig ng pamahalaan ay nakamatay sa kanya at sa kanyang pinamamahalaan. Kung ano ang Panginoon, gayon din ang alipin. Kung ano ang pamahalaan, gayon din ang bayan. Nagpatuloy ang pangungumpisal hanggang sa naramdaman na lamang ni Padre Florentino ang paghawak ni Simon sa kanyang kamay at kinalapit pa niya ito. Lumapit si Padre kay Simon at may binulong na tila hinahanap niya
ang mga kabataang sasagip sa ating bayan? Nasaan, sabi niya, nasaan ang mga kabataang naglaan ng kanilang magagandang sandali, ng kanilang mga pangarap, at ng kanilang kasiglahan sa ikabubuti ng kanilang bayan? Nasaan ang kabataang magbubuo ng dugo upang hugasan ang ganyang karaming kahihiyan, sa gayong karaming krimen at sa gayong karaming bagay na nakakamuhi? Malinis at walang bahid dungis ang kailangang buhay na alay upang ang handog ay maging karapat-dapat. Saan kayo naroroon, mga kabataang nagtataglay ng lakas ng buhay na nanlamig na sa aming mga ugat at naglagablab ng kasiglahang namatay sa aming puso? Hinihintay namin kayo, hali kayo, hinihintay namin kayo. Habang pinipigkas ito ng pare ay siya'y napaluha. Pinitawan niya ang kamay ni Simon at pumunta sa bintanang tanaw ang dagat. Ngunit ilang sandali lamang ay may kumatok. Inutusan siyang magsindi ng ilaw sa lampara. At sa pagsindi niya ng ilaw sa lampara ay muli niyang nilapitan si Simon. Ngunit naramdaman niya na hindi na ito humihinga. At pagkatapos niyang siguraduhin na wala na ito, napuluhod na lamang siya at nagdasal. Pagkalipas ng ilang sandali, habang nagdarasal ang kanyang mga utusan, ay kinuha niya ang bantog ng maliitang bakal na puno ng kayamanan ni Simon at pumunta sa isang bato na palaging pinaroroonan ni Isagani sa may dagat. Pumunta siya doon upang makapag-isip-isip. Habang siya ay nagmamasid, ay nakita niya ang may itim na alon sa Pasipiko na umahampas sa bato na lumilikha ng mauugong na ingay. Dahil sa lakas ng kanyang bisig ay nihagis ng padre ang maleta sa dagat. At hinintay niya itong kainin ng tubig at tuluyan na ngang hindi bumalik ang maleta. Ang nobelang ito ay nagpapakita ng kaharasan at pang-aabuso ng mga prayle at Kastila sa atin noong unang panahon. Ito ay sinulat ni Jose Rizal upang mamulat ang mga siradong utak ng mga Pilipino noong unang panahon ng kahirapan. Isinulat niya ito upang ipaglaban ng mga Pilipino ang karapatang ipinagkait sa atin ng mga Kastila. Tandaan ninyo na ang nobelang ito ang nagsagip at nagbigay ng kalayaang meron tayo ngayon. Yun lamang po. Sana ay may natutunan kayo.